pinaplano ko hindi talaga matupad. Pero ang plano ng Diyos, andito ako ngayon, siyang tumupad. Na ang sabi po, yung matibay na pananampalataya at yung sumasampalataya ka sa Diyos. Bakit ako nandito? Alam kong wala ang apo. Alam niyo po kung saan ako galing ngayon. Galing akong Baguio. Pumunta ako dito para makipagniig sa Diyos. Dahil hindi napakadaling sabihin umuwi ka. Baguio ka galing, pupunta ka ng Dambana. 2005 ang pan-diesel ko at pan-tollgate. Wala naman ho akong trabaho para mag-aksaya ako ng 2.5. Ibig po sabihin, pumunta ako dito dahil hindi sa Apo Kunching. Pumunta ako dito dahil andito ang Diyos. Ito ang tipanan namin ni Lord. Kaya po, walang halaga yung pera. May magbibigay sa akin, gagamit ang Diyos ng kaparaanan para makarating ako. May pinapuntang anghel sa Baguio. Sinundo ako, inuwi ako. Hindi po ba kaparaanan ng Diyos? Ang isa pong napagnilayong sa buhay ko, dinadalisay ako ng Diyos. May problema. Pero, sabi nga po, ang pinakamabisang sandata ay yung manalangin. Tumahimik ka at manalangin. Pero, ang lakas ng kalaban. Pag sinabi rito, bubulong kagad siya. Ang lakas. Kaya sabi ko, uuwi ako. Pumunta ako sa Dambana. Kasi pag pumasok ako dito, hindi siya makasunod sa akin. Hanggang doon lang siya sa labas. Naniniwala po ba kayo doon? Sa bawat araw na may ibinubulong sa akin ang Diyos, anak, ganito gawin mo. Bubulong ka agad sa kabila. Hindi, dito ka. Nalobat ako. Kasi lagi kong kinokontra yung kalaban eh. Nalobat ako. Kaya sabi ko, wala na akong panlaban sa'yo. Kaya pinakamaganda, talikuran kita. Pumunta ako dito ngayon para makipag-niig sa Diyos na, Lord, andito ako ngayon. Puspusin mo ako ng iyong pag-ibig. Sabi nga po, yung tema ng Friday, tinatanong ng facilitator kung sino gustong mag-volunteer sharer. Paano yung sigaw ko sa internet, hindi ako madinig. Kaya sabi ko, uuwi na lang ako. Kasi dito, sigurado matatawag ako eh. Kaya po, sabi ko iba ang andito ka. Iba yung kapiling mo ang Diyos sa kanyang tipanan. Kasi sabi nga po, kahit sa gabi, kahit sa kubeta, pwede kang manalangin. Pero iba yung dito ka manalangin sa dambana niya. Kaya po, hindi ako pumunta rito dahil sa mahal na po. Pumunta ako rito dahil ipinaglalaban ko ang Diyos sa buhay ko. Ang apo, sabi nga po ni Kuya Amang, hindi din yung Diyos. Iginagalang lang natin dahil siya yung ginagamit ng Diyos na dinadaluyan ng Espiritong Banal. Kaya natural lang na irespeto natin. Yun po pagrespeto bilang tao sa katauhan ng ating mahal na apo. Pero ang Diyos, yun yung ating mamahalin na nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya po sabi ko, ano mang tema ang abutan ko, huwag kang mag-isip dahil sasabihin ni Lord, ako ang bahala sa iyo. Kaya po sabi ko, mapalad ako dahil andito ang Kapatiran Divine Mercy. Andyan ang mga cups. Wala ka nang makikitang ganitong samahan na kung paano ka mamahalin nang hindi dahil sa ikaw may pera, hindi dahil sa ikaw maluwag o ng mapagbigay, mamahalin ka nila dahil
ikaw ay ikaw. Dito ho yung pagmamahal na hindi fake. Kung gusto niyo makakita ng fake, doon sa junk shop, maraming plastic. Yan po. Yan po mga tita ko, mga angel ko. Sa totoo po, hindi ako makalimot araw-araw na manood ng internet dahil yun po bisyo ko na. Kasi ang tao, hindi mawala ng weakness sa buhay yan. Weakness mong uminom. Ako, ginawa kong weakness sa buhay ko ang manood ng internet kung wala ako dito. Mas gusto ko dito dahil dito pagdating ng umaga, pagkakain, gagayak, maliligo, alas 11, punta rito, hapon, uwi. Kinabukasan, ganun uli. Ang bilis ng oras. At hindi ka kayang talunin ng kalaban dahil nandito ka. Kaya sabi ko nga po, salamat dun sa aking angel, sinundo ako sa Baguio. Kaya isang malaking pasasalamat sa Diyos. At unang-una, binigyan niya ako ng katatagan, kapayapaan ng isip. Kahit na hindi nyo nakikita na sasabihin, itong tao na to matyaga. Kasi ang alam ko po, kung hindi 3 o 4 years na ako dito. Pero sasabihin nyo, hindi naman gumagaling balik ng balik. Pero sa totoo po, yung unang buwan ko pa lang, gumaling na ako. Pinagaling ang kaluluwa ko. Dahil sa dating buhay ko, ako yung taong napakasama. Kaya nga sabi ni Lord, it's over. Kinakailangan tanggalin ko yung pang-ibaba para hindi ka na makalis. Pero sabi ni Lord, sige, pagbibigyan kita, magmamaneho ka uli. Pero sa simbahan ka lang pupunta. Di po ba? Kaya po sabi ko nga, mapalad ako kahit Baguio tinitirang ko. Pero kaya ko pa rin mag-drive. Nakararating ako dito. Kaya ako yung isa sa mga na-bless ni Lord talaga. Na sabi, anak, inapuhap kita. Dinala kita dito. Ikaw yung anak ko. Ikaw yung tupang nawawala. Kaya sabi ko salamat sa Diyos. Naakay ako. Binago ko. Kaya po sabi ko nga, huwag nyo tingnan ang kalagayan ko. Huwag kayong maawa sa akin dahil ako mas naaawa sa inyo. Huwag nyo akong kaawaan. Ako po kahit ganito, masaya ako sa buhay ko. Dahil nasa akin ang Diyos. Ginagabayan ako lagi ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Walang iba na po pwede mong mahalin na magtatalor sa iyo. Ang tao mahalin mo, bukas hindi na. Pero ang Diyos, sa habang panahon na nabubuhay tayo, mahal tayo ng Diyos. Ilan po at isang magandang umaga. Salamat po. Maraming salamat po kapatid at sa mga ibinahagi po niya ay ang panalangin ang siyang patungo sa ating Ama at ang pananampalataya ang siyang nagbubukas ng pinto sa kalangitan. So ating susunod na tatawagin ay ang handugan tayo ng isang awit, si kapatid na Annalyn. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng bahagi ng ating mga kapatid. Amen po ba?
Sa facilitator pa lang po, napuspos na tayo. Amen po ba? Ng espiritu na kung saan ang pananampalataya ay tuwira na kamtan ng bawat isa. Amen po ba? Upang sa araw man na ito na wala po ang ating pinalugdan ng mahal na apo, ay makatanggap pa rin tayo ng biyaya sa pamagitan ng panananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po para po sa inyong lahat. At siyempre sa ating walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to own. You'll never will grieve, and in Him you believe. So walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from you, that's the time to fight on, and soon they all come true. It will lighten your heart as you travel like one. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and soon to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. Learn to smile, and a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Goodbye, side, your constant guide, and learn to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Ito po kasi ang kailangan ng tao. Amen po ba? Ang matibay na pananalig at pananampalataya upang sa gayon, ano man ang mga daladala natin, ano man kung anong mayroon tayo, ano po, ang tuwirang kahulupasan at katagumpayan ay atin pong makakamtan at matatamo. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ginising lang po kayo ni tatay kasi medyo malungkot yung kata ko. Marami pong salamat. Salamat po kapatid sa iyong magandang awitin. At ang atin pong susunod na magbabahagi ngayon ay ang ating kapatid na mula sa Dubai, si Titi Au.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po, bali magwa 1 month na ako dito. Salamat sa Panginoon at muli pinahintulutan niya na ako ay makarating muli at makaharap sa ating Panginoon sa oras na ito. Nahihiya nga po ako sa Panginoon dahil na medyo hindi ako nakakarating sa araw-araw dahil mayroon akong ginagampanan. Subalit, yun po ay hinihingi ko ng kapatawaran dahil isa po akong lingkod na napakaraming pagkukulang. Kaya po, sabi ko nga, pag ako'y nagpe-pray, patawarin mo po ako, Panginoon, dami kong pagkukulang bilang isang lingkod. Bagamat na marami kong pagkukulang, ang pananampalataya ko ay gano'n na lang, higit sa ating mahal na Apo Konsing, na ang banal na Espiritu ay sumasa Kanya. Kaya po, doon sa pagkalayo po namin, 2011, binendisyonan po kami bago kami umalis, papuntang Dubai. Nanalig ako't nanampalataya sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Konsing na tinuran niya bago kami umalis, manalig ka, magtiwala ka. Hindi kita pababayaan kahit saan man makarating at malayo ka man. Lagi akong nakasubaybay sa inyong mag-anak, sa inyong mag-asawa. Ganyan po ang tinuran. Kaya po yun ay pinanaligan ko. Noong 2011, dumating ako doon, bago ako umalis dito, dumating ako doon, nagkaroon po ako ng cyst o yung bukol na maliit pa lang sa breast. Tinuran po ng mahal na Apo Konsing na huwag kang mag-alala, kulani lang yun. Subalit nung ako ay nandoon na, bagamat na nalayo ako, hindi ko po sinunod yung mga binili niya sa akin. Huwag akong magpaka-stress dahil nasa sa akin yun. Subalit hindi kita pababayaan. Yun nga po, hanggang sa nagtagal, after 2 years, bumalik ako dito. Lumaki na po yung yung bukol. Nung bumalik po ako doon, ayun po, sabi ng mahal na Apo, nasa sa iyo kung gusto mong ipa-opera. Hindi kita pipigilin. Subalit ang pananalig at pananampalataya mo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Yun nga po ang laging nasa sa isip ko. Bagamat ako ay na-opera doon, nanalig po ako na laging nakagabay sa akin ang banal na Espiritu. Nung ooperahan nga po ako, bakit hindi ko naramdaman ng injection ng anesthesia sa akin? Dahil parang nakikita ko ang mahal na Apo Konsing na nakaputi, nakahiga ako. Pinasok po ako sa operating room. Hindi ko naramdaman yun hanggang sa ako ay ma-opera. Ala akong naramdaman sakit. Kaya nung pong bali 1 week ako sa hospital, wala pong sugat o walang kumatas na sugat doon sa aking breast dahil alam ko na ang banal na Espiritu ay nasa sa akin. Kaya nung gumaling nga po ako, ang sabi ng doktor, pinag-usapan po nila nung mga anak ko na kailangan i-chemo dahil stage 1 na nga. Sabi ko, sige, mag-usap-usap kayo. Basta ako nakikinig lang ako sa kanila, hindi ako pakikemo. Dahil umaasa ako, nagagaling ako kahit hindi ako i-chemo. Yun nga po, halos talagang tumatawag ako sa mahal na Apo. Sabi ko, Apo, gabayan mo po ako. Huwag mo po akong pababayaan. Dito sa desisyon ko na to, hindi ako magpapakemo. Paglabas ko nga po ng hospital, sabi ng mga anak ko, babalik tayo bukas, i-schedule natin yung chemo mo. Hindi na ako babalik. Hindi ako magpapakemo. Pagkat ang Panginoon ang aking pinanaligan at sinasampalatayanan, nagagaling ako. Yun nga po, hindi ako nagpakemo. Hanggang sa ngayon, eto po ako, bali 3 years survivor na ako sa cancer-free. Wala na po akong nararamdaman. Lahat ng karamdaman ko na ipinagkaloob,
Subalit alam ko ngayon ay pagsubok sa akin upang ako higit na magtiwala at manampalataya sa Kanya na ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng kagalingan, mayroon mang gamot, mayroon man doktor. Yun po ay isang ano lang siya, instrumento na ginamit ng Panginoon upang tayo ay gumaling. Kaya po, sino nga po ba ang nakakaalam ng kaloob-looban ng ating buong katawan? Hindi po ba ang Panginoon? Kaya po magtiwala po tayo sapagkat sa ating pananalig, kahit uminuman tayo ng gamot, sabi nga nung nakarang nag-share si Tita Beth, kahit uminom po tayo ng gamot, kahit isang damukal na gamot, pag ayaw tayong pagalingin ng Panginoon, hindi po tayo gagaling. Kaya po iyan ang pinanaligan ko. Hanggang sa ngayon po, nung bago po ako umuwi, tumaas po ang presyong ko. Nag-190 over 100. Sabi ng mga anak ko, dadalhin ka na namin sa doktor. Hindi. Iinom lang ako ng tubig. Mawawala iyon. Tubig man, pag pinanaligan natin, gagaling po tayo. Subalit dahil malayo nga po ako dito, dinala pa rin ako sa doktor. Kaya nung binilad pressure po ako, ayun nga, nag-190 over 100. Pero kaya ko po, wala akong nararamdaman. Kaya nga lang nag-aalala po yung aking mga anak. O nanay, sabing ganun, alam ko na malakas ang pananalig mo, malakas ang pananampalataya mo, subalit kailangan mo pa rin ng gamot. Pero yun po, kahit umiinom ako ng gamot, hindi po ako, para bang pag uminom ako ng gamot, mas marami akong nararamdaman. Sabi ko, ayoko nang uminom ng gamot. Uuwi na lang ako ko. Hanggang sa, yung pong naging karamdaman ko pang isa, masyadong ubo po yung nangyari sa akin. Halos tuyong-tuyo yung pag-ubo ko. Para bang masakit na yung lalamunan ko. Sabi ko dun sa aking manugang, ang sakit na ng lalamunan ko, sabi ko, saka dun sa asawa ko. Bakit? Sabing ganun. Kasi kako, sobrang ubo ko. Sige, dadaling kita sa doktor, sabing ganun ng anak ko. Hindi, sabi ko, gagaling ako sa pamagitan din ng tubig. Puro tubig ang iniinom ko. Kaya nung sumunod na araw, siguro po, kauubo ko, parang yung may lumabas na dugo. Sabi ko, kinabahan ako, sabi ko ganun. Meron kaya akong ano tawag dun sa sakit na yon, TB. Sabi ko, wala namang kakasalahin namin yung TB. Sabi ko, ganun. 2 araw, puro ganun. Sabi ko sa mister ko, bakit ganun? Ting dudura ako, mayroon dugo. Sabi ko, ganun. Hindi. Nagasgas lang yung lalamunan mo. Sabi ganun. Hanggang sa, ako na mismo, ayokong padala sa doktor. Tapos sabi nung asawa ko, manalig ka. Sabi ganun. Wala iyan. Sa lalamunan mo lang nanggaling yung yung dugo. Sabing ganun. Pati yung mga apo ko, binukod ko yung plato ko. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, ano tong sakit ko na to? Ayoko mahawa yung mga anak ko. Ako na mismo, binubukod ko. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko na ganun. Umiiyak ako sa sarili ko pag pupunta ako sa banyo. Ay, Diyos ko, sabi kong ganun. Sana po, pahintulutan nyo na ako ay makauwi. Sabi kong ganun, gusto ko doon ako magpagamot. Kaya po, sabi kong ganun. Napakabuti ng Diyos dahil after 2 days, sinabi ko dun sa mister ko, ano kaya, umuwi na lang kaya ako tayo. Sabi kong ganun. O sige, kung gusto mo, magdasal tayo. Ipag-pray mo na makakauwi tayo. Ang kinin mo, makakauwi tayo. Nanalig po ako na makakauwi ako. Tapos po, sabi ko sa manugang ko, anak, sabi ko, parang gusto kong umuwi. Pero hindi ko sinabi yung nararamdaman ko. Bakit? Basta uuwi ako, sabi kong ganun. Dahil kailan nga lang kami uwi nung last June ba yon? After 6 months, uuwi na naman kami, gastos. Sabi kong ganun. Tapos yun pala, naawa sa akin yung manugang ko. Ikinuha kami ng ticket. Pinabook na kami ng ito nga, January. Tapos sabi niya, tumawag, nanay, gusto mo bang umuwi?
Oo, sabi ko, gusto ko umuwi. Alam po nyo, nakabook na pala ako, uuwi ako ng January. Kaya napakabuti po ng Diyos, di po ba? Pananalig ko't pananampalataya. Makakauwi nga pala ako. Pero bago po ako umuwi, kahit na ganong hindi ko sinusunod yung mga anak ko, wala na po yun. After 2 days bago ako umuwi, wala na po yung dugo. Yun nga po, inangking ko na, sa ano nga pala yun, nagasgas yung lalamunan ko sa sa pag-ubo ko. Hindi po ba buhay ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Bagamat maraming kaming pagkukulang, maraming blessing, andyan pa rin siya. Nagmamahal, nagpapatawad sa bawat pagkakasala. Kaya po, panaligan po natin lahat, panampalatayaan po natin lahat ng ating karamdaman ay gagaling sa pamagitan ng matibay na pananalig at pananampalataya. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po, Tita Au. At yun po ang kanyang pananalig ay napagaling siya at nakauwi siya ng January na kanyang mga plano. At ang plano ng Diyos naman para sa kanya ay para dumating siya rito ngayon. At ang ating susunod na tatawagin ay para magbahagi po ay ang ating kapatid. Nakakatayo po kayo. Isang mapalang hapon po sa atin lahat. Talaga po, napabuti ng Panginoon. Inaasahan po, hindi na kami aabot at sobrang traffic, inaabot namin sa NLEX. Pero ginawa ng Panginoon na makarating kami dito sa Tambana. Palakpakan po natin ng Panginoon. Buhay talaga ang Ama. Pero talaga hindi ako nawala pag-asa na hindi kami mapunta dito. Hindi gagawa ng paraan ng Panginoon na kami umabot. Talaga sa araw-araw napakarami pagsubok. Inaabot namin mga daming hadlang, pero nalalagpasan namin dahil sa Ama. Purihin natin ang Ama. Sa totoo, sa araw-araw na magpunta ko dito, talaga hindi ako nawawala ng pag-asa na ako'y gagaling. Talaga nasa buong ko ay papagalingin ng Ama. Kahit ako nasa sasakyan, ang pagdadasal ay talaga hindi ko niya alis sa aking katawan. Talaga doon ako makapit ng aking pandiwala. Makibalang araw, makakalakad din walang tungkod. Ama, suko ko talaga napakabuti mo sa iyong mga anak. Huwag ko'y pabayaan kahit sa huli sandali, Ama. Nasa iyo ang aming pag-asa. At maraming salamat sa iyo lahat. Maraming salamat kapatid sa iyong pananampalataya. Siguradong may pag-asa po yan. Ibibigay po sa inyo ang amang kagalingan. Huwag lang po kayong mawalan ng pananampalataya sa Kanya. At sa araw-araw po, napakahirap po niyang pumunta rito dahil sa pananampalatayang totoo ay nagpupunta pa rin siya rito. At sigurado balang araw ang iyong minimithi na mawala ang iyong tungkod ay
mangyayari po yun. Sa atin pong susunod na magbabahagi ay ang atin Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos, sapagkat sa bawat araw, patuloy niyang pinadarama sa atin kung paano siyang lumingap, magmahal, at patuloy na mag-akay upang higit nating maramdaman ang pagtugon niya sa ating matibay na pananampalataya sa Kanya. Amen po ba yon? Habang nagbabahagi po si kapatid na Rick, ako po ay bumubulong sa aking mga katabi na talagang buhay ang Diyos, Kuya Rick, at takdaan ng Ama na ikaw ay tumungo ngayon sa araw na ito. Sapagkat Sabado po at Linggo, nang ako po'y nagbukas ng FB, nakita ko po ang picture po ng inyong kabiyak at ng 3 niyong anak na babae. Na sabi ko, napakagaganda po kako ng mga batang ito, para kako lang silang magkakapatid. Sabi ko kay kapatid na Per, tingnan mo kako, at yung isa kako, kamukhang-kamukha ni Kuya Rick, kumusta na kaya kako siya? Sabado po yon. Tapos kahapon, nagbukas na naman po ako ng FB. Siya rin po yung una kong nakita. Kaya sa puso at isip ko, matagal-tagal din po na hindi nakatungo si Kuya Rick. Ama, nawa po kako ay ipakita mo naman siya sa amin, sapagkat nakakamiss naman po talaga ang mga pasyente, ang mga tumutungo sa dakong ito, na lagi namin nakikita na alam naming malalim ang pananampalataya sa Diyos. Kaya ito po, sinagot po ako ng ating Panginoon. At tayong lahat ay nagalak sapagkat ang ating Panginoon ay tumutugon. Mga kapatid, sadya nga pong napakabuti ng Diyos kung ang lahat lang po ay nakikinig sa bawat kapahayagan at pagpapaliwanag po ng ating mga kapatid, lalo na po yung ipinaliwanag ni Mami Beth at pag-share po ng mga kapatid na tumitindig at ang pagdaloy po ng Banal na Espiritu sa katawan ating kapatid na Josie, sadya pong napakabuti ng Diyos sapagkat yung mga ganyan pong mga kaganapan ay isang pagpapaalala ng Diyos upang tayong lahat ay maamukin niya na manalig at magtiwala sa Kanya na siya'y totoo. Amen po ba yon? Sapagkat kung wala pong nagaganap na kakaiba sa natural na tao, hindi natin malalaman kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kagaya po halimbawa na kay kapatid na Josie po, dinadaluyan po siya ng Banal na Espiritu. At sabi nga namin ni Mami Beth, pinipigilan kasi niya. Ay napakalamig po ng kanyang kamay nang lumapit po siya sa akin. Totoo po yun. Nagpapahiwatig sa tuwi-tuwi na ang Banal na Espiritu upang maghasik ng magandang balita na mula sa Ama. Bagaman wala man ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay isang tunay na patutuo din po ang pagdatal ng Banal na Espiritu sa mga ginagamit na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay ginamit din po siya upang magbahagi sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At patutuo po na hindi absent ang Banal na Espiritu sa dakong ito. Amen? Wala man ang katauhan na ginagamit, gumaganap sa Japan, gumaganap din po dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya doon pa lang po, doon sa ipinaliwanag ni Mami Beth na wag na kayo magdalawang isip. Bakit po? Ibibigay ko po sa inyo yung simpleng sample lang. Eh siya mismo siya ba tatalikod sa trabaho niya? Kung wala siyang naramdaman na totoo ang dakong ito? Hindi mo ba yan mapatatalikod? Sabi nga, yun lang po mga kapatid. At maging kayo, tayong lahat sa ating mga sarili, kilala natin ang ating mga sarili kung sino tayo noon. Ngunit dahil mayroon na tayong pananampalataya, pananalig na ang Diyos ay buhay, hindi man natin siya nakikita, ngunit siya ay nakikipagtipan. Buhay po ba ang Diyos? At ang dakong ito'y tipanan. Marami nagsasabi, sa bahay pwede na rin ayoko pumunta sa dambana, nagkakasala ako. Oy, nagkakasala ka rin. Sapagkat pinagdududahan mo yung mga taong naririto. Amen po ba yun? Isipin mo, hindi ka tutungo sa dambana dahil nagkakasala ka sa nakikita mo. Mga kapatid, huwag po natin itong panaigin. Sapagkat, sabi nga, magalak tayo kapag nararamdaman natin ito, ngunit sumulong ka pa rin sa pananampalataya kahit nakikita mo ang pagkakasala sapagkat doon ka titingnan ng Diyos kung hanggang saan ka na sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Baka mamaya sa bahay sabihin mo, mas maganda pa dito manalangin. Wala pa ako nakikita nagkakasala. Ang tanong ay ito, bakit ka nagkulong? Dahil naiinis ka sa mga kasama mo, nakikita sa dambana,
na nakakawala ng mood mo, mga kapatid, sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, selfish ka. Bakit ka nagkukulong? Samantalang doon ako nakikipagtipan. Oo, naririnig kita ngayon. Ngunit yung pinagdududahan mo ang kapatid mo, hindi yan totoo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ngayon magnilay po tayo. Sapagkat ang dakong ito ay ibinigay ng ating Panginoon upang tayo makipagtipan. Rebulto mang naturingan, wala yang buhay, ngunit may Espiritong Banal nakatitig sa inyo, sa ating lahat, hindi kumukurap, hindi natutulog, naghihintay sa bawat anak niyang pumaparito. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? At walang malilihim. Lahat po yan, naririnig din ng ating mahal na Apo Kunching dahil ibubulong ng Banal na Espiritu. Yan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya po kami nanalig at nanampalataya. Sapagkat, sabi nga, sa pananalig at pananampalataya, kung paano po ako nanampalataya na ako'y hahanguin ng Diyos, eto po ako sa harapan ninyo. Na akala ko noon, sa unang buhay ko, hindi na akong mahahango. Akala ko noon, ang buhay ko hanggang wakas, puro na lang ako pagdurusa. Akala ko noon, ang buhay ko, wala nang magmamahal sa akin ng totoo. Ngunit, mga kapatid, maging kayo ay alalahanin nyo, hindi man kayo mahalin ang totoo ng kapwa nyo, may totoong magmamahal sa atin, manampalataya lang tayong buhay siya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, kaya kami naririto. Yan din ang dahilan kung bakit nagsusumakit kami pumarito. Sapagkat, sabi nga, kung ang mga taong tumutungo dito ay nagsusuri at sasabihin nilang tao lang, nagbahagi, sarado na to. Bakit hindi kami pupunta? Wala si Apo eh. Amen? Parang paaralan lang yan. Ay, wala si professor, absent din ako. Ngunit, ang ating Panginoon kailanman hindi lumiliban. Bawat minuto, bawat segundo, manampalataya ka lang sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, daratal siya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? Kaya yan po ang dahilan. Kaya kayo may mga karamdaman, huwag kayong malumbay. Sapagkat, hindi magiging kagalakan sa damdamin ng ating mahal na Apo Kunching kung ang tutunguhan nyo lang ay tao. Ang magiging kagalakan sa damdamin ng ating mahal na Apo Kunching ay yung tumutungo ang mga tao dahil sa Diyos. Amen po ba yon? Dahil nananalig kayo. Dahil tayo na po yung bunga ng kanyang pananalig at pananampalataya, pagtitiwala ng Diyos sa Kanya, na siya'y nanalig at nananampalataya, ginagamit siya, tayo na po yung bunga. Amen po ba yon? Eh kung halimbawa po, wala si Apo Kunching, wala rin tayo, kakaawa si God. Baka bumaba yun, lumuha, tapos sampalin ka na lang. Ano po? Amen po ba yun? Abay, sasabihin sa'yo ng ama, abay, napakalapastangan mo naman, na anak, binuhay kita. Tapos, ako'y binaliwala mo. Yan po mga kapatid. Bakit ko po ito nasasambit? Sapagkat nabubuhay po kami sa pananampalataya. Nabubuhay kami sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat, sa simula, kung atin pong mababaybay, hindi lang ako, kundi tayong lahat, may mga karanasan po tayo kung paano tayong binibitawan ng kapwa natin. Amen? Mabuti man ang ginagawa natin, daratal ang takda, bibitawan kanya. Sabi nga ni kapatid na Rick, ang Diyos, masama, at ikaw ay nagbago, lumapit sa Kanya, lalo kanyang hihigpit ang hahawakan dahil ayaw na niyang mahiwalay siya sa iyo. Amen po ba yon? Kaya ganun din po, tatagan po natin, bigyan po natin ng matibay na paninindigan ang pananampalataya natin, hindi lang sa salita, kailangan sa gawa. Sapagkat, minsan po, maaaring manampalataya tayo, ngunit gaya-gaya lang. Dahil nakikita na mas lamang yung nananampalataya na sinasabi nila, kaya ikaw makikijoin ka, nananampalataya din ako. Pag sa'yo na naganap, anong gagawin mo? Minsan po kasi mapagbiro din ng ating Panginoon. Pag sinabi mong nananampalataya ka, pahihintulutan kanyang subukin. Amen? At pagtapos, doon kanya matetest. Pag sinabi mo na, akala ko madaling maglingkod, masarap maglingkod, ngunit nananampalataya ako na hindi niya ako pababayaan. Isang beses nagkaroon ka ng pagdalisay. Sasabihin mo, mahirap pala, ayoko na. Wag. Sa madaling salita po mga kapatid, bakit ko po ito binahig sa inyo? Huwag po nating gawing hulugan ang pananampalataya natin. Amen? Nananampalataya tayo ngayon dahil andito tayo. Pag uwi natin, wala tayong pananampalataya, wala po tayong matatanggap. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, kung ito lang po ang matitimo sa puso't isip ng bawat isa,
sadya nga pong wala po talaga palang magdurusa. Sapagkat may papasa ng pagdurusa mo. Manampalataya ka lang. Amen? Wala po palang mawawalan ng pag-asa. Sapagkat mayroong magbibigay ng pag-asa. Manampalataya lang tayo. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, huwag naging kaukulan na manahan sa isip at puso nyo, sa isang araw na ako pupunta. Kailan kaya Eka darating si Apo Kunching? Balita ko Eka 10 araw siyang mawawala. Pwede na siguro 1 beses, 1 linggo ako tutungo. Alam mo, magagapi ka ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Opo, totoo po yun. Magagapi ka. Bakit? Hindi mo maririnig yung mga ganitong pagbabahagi. Kahit sabihin natin na maka-Diyos ang mga kasama mo, iba yung mayroon kang naririnig at ilalagay sa puso mo. Sapagkat minsan, ang mga kasama mo, yun pa pumapatay sa pananampalataya mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit? Siyempre, punta tayo sa dambana. Nananampalataya ko, andun ang Diyos eh. Nako, huwag na tayong pumunta. Ang magbabahagi lang Eka dyan, sila rin. Amen po ba yun? Yun sasabihin. Magbabahagi lang Eka dyan. Yun at yun rin. Yun rin yung sasabihin. Mga kapatid, wag. Sapagkat, ang bawat tumitindig, mga nagpapahayag, mga nagsishare po ng kanilang mga karanasan, hindi demonyo ang gumagawa nun. Amen po ba yun? Kundi ang Diyos. Amen? Kaya minsan, marami nagsasabi, tutungo ako sa dambana. Kung ano man ang problema ko ngayon, pupunta ako sa dambana, mawawala ang problema ko, yun ang totoo. Sapagkat nananampalataya at nananalig na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? O sino po ngayon ang masaya? Taas nga po ng kamay. Lahat tayo'y masaya. Amen po ba yun? Sapagkat tuwang-tuwa rin ang Diyos sa ating lahat. Tuwang-tuwa ang Ama. Bakit? Ito ang tinuran niya. Anak, sa 4 na sulok ng daigdig, laksang bilang ang tao, halos lahat gumagawa ng kasalanan. Ngunit kung kayong tumutungo sa aking tipanan ay gumagawa ng kabutihan at nananalig sa aking lubusan, sa inyo pa lang, ako'y nasyasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, ibig sabihin, na ibibigay natin sa Diyos ang kapunuan nung hindi kayang ibigay ng ibang mga kapatid nating wala dito. Amen po ba yun? Alam niyo po, binubulong po niya yan lagi eh. Kaya minsan, kapag nanalangin ka at tinuran niya, anak, bakit ka nalulumbay? Siyempre, bilang tao sasabihin mo, puro na lang ako. Bakit ganito, hindi na ako nakalaya? Bakit ganito, puro ganito? Alam mo, sasabihin pa niya, hindi ka ba nagagalak? Dahil sa mga kaganapang ganyan, hindi ako umaalis sa tabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, bigyan po natin ng positibo na pagtanggap ang pagtugon ng ating Panginoon upang ang pananalig at pananampalataya natin ay huwag mamatay. Amen po ba yun? Halimbawa, ang batang ito, na anak ng mahal na kapatid ko, sino mag-aalaga ng ganyan mula sa simula, mula bata pa? Ngunit hindi siya napapagal. At lalong hindi ngayon siya napapagal sapagkat may tinutunguhan niya, may pandama ang kanyang anak. Sa kabilang siya nakalagay sa wheelchair. Si Kuya Rick ang nagbahagi at lahat po tayo. So, ibig sabihin po, lahat ng nakatala sa Biblia, kung paano tumugon ang ating Panginoon at ang Ama, tutugon pa rin po siya sa panahon ng Espiritu dahil may nauna na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakaraming kahapahayagan sa Biblia kung paano nagpagaling ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa isip mo pa lang, sa puso mo, nananampalataya ka, sabay ang dalawang ito na partes ng katawan mo, sasabayan mo ng gawa, tutungo ka dito para makipagtipan, ay ang gaan-gaan ang pakiramdam mo. Maaaring sambitin nyo, nananampalataya akong gagaling ako doon, ngunit hindi ako pinagaling. Kapain mo sa puso mo, may nabago sa'yo. Amen po ba yun? Ibig sabihin, hindi tayo ang nagsasabi sa Diyos o pumipili ng kanyang gagawin. Amen? Kaya kapag nananatili ang pananampalataya po natin, hintayin po natin ang ibibigay na gagawin ng ating Panginoon. Huwag tayo mag-demand. Amen? Minsan po kasi, nananampalataya tayo, ngunit sinasabihan natin ng Diyos na ito yung gusto mong gawin mo sa akin. Huwag mo yang gagawin, hindi siya utusan. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, ibigay mo lang. Sabi nga, ibigay mo lang at siya ang bahala. Alam niya, timbang ka niya kung anong kailangan mo ngayon, bukas at sa susunod na mga araw.
Kung anong dapat na mabago sa'yo ngayon, ibibigay niya sa'yo. Lamang may pasubali, tanggapin mo siya ng buong buo. Buhay po ba ang Diyos? Bigyan mo ng puwang sa puso mo. Bigyan mo ng puwang sa isip mo upang makapasok siya. Ngayon, masdan mo muna, evaluate mo muna ang puso mo. Punong-puno ba ito ng kuyagot, ng mga basura? Hindi siya makapapasok. Ayaw niya sa basura, ayaw niya sa masama, ayaw niya sa kagulumihanan. Kaya kung ito po ang laman ng isip mo na ikaw ay naririto, tanggalin mo yan para magkaroon ng puwang. Ang banal na espiritu na siyang magpapatibay ng pananampalataya mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po tayong lahat, sabi nga, tuwing tumutugon po ang mga alagad bilang mga lingkod na pinili ng Diyos, hindi pinili ng tao ha, pinili ng Diyos, hindi po kami pumupunta dito ng askatawan lang. Dumudulog po kami halimbawa kaganapan ngayon, araw-araw halos dumudulog po kami. Dahil hindi namin kayang gawin ang ginagawa ng isang apo kunching. Kundi, ang gagawin ng Diyos kung paano niya kami gagamitin, yun lang po yung ibibigay namin sa inyo. Amen po ba yun? Kaya, kung paano sa dakong ito, kayo po ay tumugon, sa palagay niyo po ba, bibiguin kayo ng Diyos? Kung totoo po ang inyong paglapit at ang pagtupad ng mga gumaganap ay katotohanan na mula sa Diyos, hindi po tayo bibiguin. Buhay po bang Diyos? Sapagat ang ating Panginoon, lagi po nating tatandaan, punong-puno siya ng awa at habag sa mga anak niya na sa Kanya ay nagtitiwala at nananalig. Amen? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Napakasarap po na humiling sa Diyos. Napakasarap po na makipag-isa sa Kanya. Napakasarap po na makipagtipan sa Kanya ng buong puso. Bakit? Dahil kahit hindi ka magsalita, kapag nasilayan niya at nadaman niya at nalirip niya na kailangan mo, ibibigay niya ang para sa iyo. Buhay po bang Diyos? Walang hirap. Bakit? Hindi mo siya babayaran ng pera. Hindi mo siya bibigyan ng regalo. Kundi ikaw ang bibigyan niya ng regalo, manampalataya ka lamang at manalig at sasaya ka. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sasabihin ninyo, nagaganap ba yan sa syempre, 2 kamay pa. Taas ang kamay, nagaganap araw-araw. Sapagkat ang pananampalataya at pananalig sa Kanya, kailan may hindi marapat mamatay. Dahil, anong dahilan? Ako, sa aking sarili, ang dahilan ko, wala akong maasahan sa tao Gusto ko lang ng tao pag may kailangan sa'yo. Gusto ko lang ng tao kapag pakikinabangan ka niya. Gusto ko lang ng tao kapag lumapit sa'yo. Pero pag ikaw na, dahil alam ng taong malakas ka, hindi ka na napapansinin. May Diyos ka naman di sa Diyos ka na. Buhay po ba ang Diyos? Po ba yan? Ganun po Magnilay po kayo. Sapagkat ang gawa ng kapwa natin, ang gawa ng tao, nating lahat yan may hangganan, may limitasyon. Subalit ang ating Panginoon, manalig man ka man ng malaki, malaki rin ang tatanggapin mo. Manalig ka ng maliit, minsan sa kabaitan ng Diyos, binibigyan ka ng malaki. Ganun po siya. Manampalataya ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Mga kapatid, maaaring sabihin nyo, bakit sinasabi nila hindi sila bibiguin? Binibigo rin po kami. Kapag sinabi namin na, Ama, hindi mo binigay yung kahilingan, sasabihin mo, nabigo ka dahil hindi binigay ngayon, maghintay ka, magbata ka, sa pananalig mo, makakakamit ka. Buhay po ba ang Diyos? Lahat may takda, mga kapatid. Huwag nating madaliin ng Diyos. Siyempre po, kung halimbawa si tatay, sasampol ko po sa inyo, nananampalataya siya, nagtitiwala siya, nananalig siya, gagaling siya. Ngunit nakikita nyo, hindi pa naman siya kadiretso maglakad. Yun ba? Magiging basihan para sabihin mo hindi siya pinagaling? May gumaling sa kanya, ang kanyang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya ng pinahayag ni kapatid na Rick, at ni Mami Beth at ng mga nagbahagi. Na sabi nga, mas mahalaga na magamot ang kaluluwa mo sapagkat kung ito ang malakas, malakas na rin ang katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, kala nyo po wala kaming mga sakit? Meron din. Light lang, mild lang, sapagkat hindi namin inaangkin na mahirap. Kundi, lagi kong sinasambit ko nga sa ating Panginoon, Ama, total ikaw naman may-ari ng buhay ko Kung ako nahahabag sa sarili ko, masigit ka nahahabag sa akin. Amen? Kaya pinaubaya ko na sa'yo, kung ano ang para sa akin, ibigay mo. Kung hindi naman para sa akin, mayroon kang dahilan. Amen po ba yun? Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin ng Diyos, sapagkat siya po ang napakasarap pagsabihan.
na ikaw ay nananalig at nananampalataya, hindi kanya pahihintulutan na habang panahon ay nagdurusa. Amen po ba yun? Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, may karamdaman ka man ngayon, hindi habang panahon makukulong yan sa katawan mo. Makakalaya ka rin. Amen? Sapagkat ang may-ari ng katawan mo ay hindi tao. Hindi rin ikaw, kundi siya. Kaya kung sino man ang may-ari, kung ikaw ay nananampalataya, doon ka magpakita ng gilas sa Kanya sa pananalig at pananampalataya mo. Mga kapatid, ganyan po ang ating Panginoon kumilos sapagkat wala siyang kondisyon. Napakabuti po niya, napakabait po niya, napakalaki ang kaganyang kagandahang loob. Kaya, maaaring sabihin nyo, dati sa unang buhay, ang alam ko lang may langit, nariyan siya, hindi mo yan makikita siya dyan. Ngunit, kung bibigyan mo po ng kaukulang pagninili ang lahat na nakikita ng mata mo na nilikha ng ating Panginoon, nagagawa nga niyang tibagin ang bundok, nagagawa niyang biyakin ang lupa, nagagawa niyang hawiin ang dagat. Amen? Kahit tayo pa kaya, kung mananampalataya na tayo ng buong katapatan at mananalig, hindi man tayo nakararating sa langit pa dahil buhay tayo, hindi ba man bumababa na nakikita natin? Ngunit sa ating pananalig at pananampalataya, ang banal na Espiritu na ating tinanggap, magbibigay sa atin ng kagaling. Amen po ba yun? Paanong kagaligan? On the spot ba? Makakalakad siya? Hindi. May aaliw sa isip mo. Sabi nga ni Kuya Rick, napakalakas ng kalaban. Totoo po yun. Kaso lang hindi siya makapasok dito. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, kung may kalaban na nakapasok ngayon dito, at laman ang isip nyo, kanina mo siya kasama. Maging ikaw, yun din yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil kasama eh. Kasama, ibig sabihin, magka-good kayong dalawa. So paalisin mo para makuha ka ni Kristo. Amen? Mga kapatid, napakasarap magnilay. Napakasarap magbulay. Napakasarap magpalalim. Napakasarap lumawak. Sapagkat ang karunungan ng ating Panginoon, sa lawak na taglay nito, manampalataya ka man lang sa maliit hambing sa butil at buto ng mustasa. Yayabong din yan at sigurado aani ka. Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. I-evaluate nyo po ilang porsyento na ang pananampalataya nyo sa Diyos na hindi nyo nakikita. Ilang porsyento na. Kapag ito ang nasuri mo, hindi ka na mag-iinit ang ulo dahil wala kang pera. Pag buong katauhan mo, na-evaluate mo, na lamang na ang pananalig mo sa Diyos, hindi na mag-iinit ang ulo mo. Hindi na magiging moody ang katauhan mo dahil kulang ka sa lahat ng bagay. Hindi na mawawala ng pag-asa ang buhay mo. Hindi na rin magkakaroon ng alinlangan ang isip at puso mo, kundi ito'y dediretso sapagkat alam mong makapangyarihan na totoo ang Ama at ang Kristo. Amen po ba yon? Kaya halina po kayo. Yan po yung ibinibigay ko po sa inyo. Manalig, manampalataya ng buong buo, at yung buo na yon na minimithin ninyo, makakamtan nyo rin. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang naganap sa aking buhay. Yan ang naganap, nasabi ko nga sa inyo, hindi ko ito na igagalaw. Ilang araw, halos 2 linggo, naka-straight lang siya, napakasakit na baga. Subalit sabi ng mahal na Apo Kunching, lamig lang yan. Inangking ko pong lamig, ngunit nilalaro ng kalaban ang aking isip. Kapag hindi ko na igalaw at sinusubukan kong magalaw, pumapasok sa isip ko na, rheumatic fever yan, nasa buto na. So, udyok ng kalaban. Ngunit naroon yung sakit. Nagsabi pa ako kay kapatid na anak, napakasakit talaga ng aking kamay. Hindi ko maigalaw na mamaga. Sabi po ng mahal na Apo, ang kinin mo, lamig lang yan. Maging si kapatid na Pearl. Papahaplos ko kay kapatid na Pearl. Hinaplos po, mag-1 linggo, ayan po, nadadakot ko na. Dahil sa pananampalataya ko na ang Diyos ay palalayain ako. Amen po ba yon? Kung naganap sa akin, naganap kay Kuya Rick, naganap sa mga nagbahagi, naganap sa mga kapatid ko, hindi lang kami ang may karapatan, kundi tayong lahat na anak ng Ama na nagmimithi na tumugon siya. Manampalataya tayo at manalig na walang alinlangan, bigyan natin ng paninindigan at liligaya ang ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po,
Nawa po nakatanggap po kayo sapagkat ang sabi nga, ang pananampalataya ay hindi masusukat kung ano yung sinabi mo, kundi gawin mo, ikaw mismo sa sarili mo, makadarama ka rin kung paanong tutugon ang Ama sa'yo. Muli po, magandang tanghali po sa tanghali. Maraming salamat po, Mother of the House, at ang ating pananampalatayang totoo sa Diyos. Hindi po pananampalataya kung saan man, kundi ang Diyos ang siyang nagdaan ng ating kagalingan pisikal at ang kagalingan spiritual. Ang ating pong tatawagin muli ay ang ating kapatid na Alan. Salamat po kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tungkol po ba sa pananampalataya ng bawat anak ng Diyos? Paano natin siya pananaligan sa habang tayo'y pinapautang pa at pinapairam ng buhay. Amen po ba? Sa akin po, talaga pong yun po ang isang susi natin, bawat anak ng Diyos na sa araw-araw ay tinitipon tayo dito na marinig ang mga aral niya. Wala man ang katawan ng ating minamahal na Apo Konsing, subalit po yung mga ginagamit niya, pag tayo ay walang dumi sa puso't ikaisipan, tinanggap natin ang bawat salita na nagbabahagi, maramdaman po natin ang pangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat po, sa ganang kami po, mga lingkod na hinirang ng Diyos, wala po kaming babagi sa inyo, kundi sa ganang sa pangyarihan ng Banal na Espiritu na kami bilang hinirang, hindi ng tao, kundi ng Panginoon. Ginamit lang po ang katawan natin minamahal na Apo Konsing. Ang pananampalataya po, nasa sa atin po yun. Sa bawat isang anak ng Diyos. Kung paano ka manalig sa lahat ng mga kapahintulutan, pagdalisay, pagsubok. Sapagkat po tayo habang nabubuhay, marami po tayong mararanasan. Katulad po yun ng minsan binabagi ng mahal na Apo Konsing na sa kabukiran, may tumutubong ano ba po yung tumutubo sa mga katulad niyan? Palay, hindi ba may muusbong na may sumusuhol na damo? Gano'n din po tayo habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Marami po tayong mararanasan. Kaya lang, doon po tinitingnan ng Diyos ang bawat isa sa atin kung gaano na po bang pananampalataya mo. Gaano na ba yung pananalig mo sa Kanya? Wala po tayong malilihim sa Diyos. Tarok po yung puso't kaisipan natin. Kaya po lahat tayo dito na pumupunta, hindi sa ganang sa sarili natin, kundi tayo tinawagan ng Diyos. Kaya ako po nagsusumakit din po ako na sa araw-araw, sa ginagampanan ko, inaalay ko lahat sa Kanya, nilalaga ko lahat sa Kanya. Na pairam niya pa sa akin yung lakas, yung kalusugan, at saka gampanin ko bilang spiritual na tinanggap po sa Kanya. Sapagkat kung wala po yung kapangyarihan na banal na Espiritu, hindi ko kakayanin po bilang isang lalaki. Kaya po yun pong pananalikot, pananampalataya sa Kanya na makakayanan ko yung araw-araw na pamumuhay bilang tao at sa bilang spiritual na gampanin. Sapagkat po lahat tayo may kahinaan, may karupukan.
may pagkukulang. Subalit, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamitan ng banal na Espiritu niya, totoo po yung sinasabi ni kapatid na Rick, mayroong ibubulong sa iyong Panginoon. Kasi minsan dumadaan sa isip ko, kakayanin ko ba? Makakatalima pa ba ako sa gampanin ko bilang tao? Subalit di po na naig sa akin. Sapagkat po naalala ko po yung kabiyak ng puso ko na bago siyang kinuha, yun pong tinugon ko sa kanya na habang buhay, pinapayaran pa ako ng Diyos. Hindi ako bibitaw sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ako nangangako. Subalit ang kalooban niya siya mangunat magali sa tuwing nasa puso't kaisipan ko. Sapagkat wala na tayong pupuntahan pa. Totoo po yun. At saka wag lang po tayo yung may karamdaman lang tayo, kaya tayo ipupunta dito. Yun po sa tuwing na sinasabi po namin kahit sinong mga alagad na habang malakas ka pa, habang nakakalakad ka pa, nakakita ka pa, may panlasa ka pa, huwag na tayo mawalay pa sa pagkilala at pagpananampalataya sa Diyos. Sapagkat ng lahat po wala tayong angking sarili dito sa ating sariling pagkatao, kundi lahat na nakamta natin, pahiram lang lahat sa atin to. Ano mang mga ginagamit natin sa panglupa, lahat po pahiram lang. Yun po tayo'y hindi perpekto, hindi banal. Lahat tayo'y nagkasala, subalit na kung maalala lang natin sa tuwin na yung nakapako ang krus, ang Diyos sa krus. Dapat po sana naway lahat tayo po wag makalimot na tayo'y pinapahiram pa, pinapautang pa ng buhay. Lahat nakakamtan pa natin habang nabubuhay tayo. Subalit tandaan po natin ang nangyari kay Lazaro at saka sa mayaman. Dalawa lang po ang binabagi ng Diyos sa atin na kung sa Kanya ka pupunta o doon ka sa kabila pupunta. Katulad po sa mayaman na ito lang pong binabagi sa akin kaisipan na dapat ito pong matanim sa isip natin, puso't kaisipan na pag namatay tayo, wala tayong dala-dala sa ating sarili. Yun pong nano ko sa ating situina na iambing po natin sarili natin doon sa kay Lazaro. Hindi ko sinasabi sarili ko na ako'y doon na pupunta sa kaharian ng Diyos. Kung subalit nagsusumakit pa rin, nagsusumika pa rin na ang kaluban niya sa tuwing nang magarit manguna sa aking katawan. Doon ko po inano yung sarili ko na sa kaganapan kay Lazaro at saka sa mayaman. Saan ba nagpunta yung mayaman? Di ba sa impyerno? Wag naman sana na lahat tayo ay makakalimot sa ating pananampalataya sa Diyos. Yan lang pong susi natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Talaga pong saganang sa sarili ko. Lagi ko sinasabi ito na kung hindi saganang sa kanyang kalooban, talaga pong hindi nyo na talaga ako makikita dito. Subalit na sa gampanin na tinanggap ko, sa atas na tinanggap ko, talagang di mo pwedeng talikuran ng gampanin. Iba pong pagmamahal ng Diyos. Ibang pag-ibig ng Diyos pag siyang nadarama mo. Pahiram lang lahat sa atin, kabiyak ng puso ko, pinaram sa akin. Lahat, sino man may mga asawa, mga anak, lahat niyan pahiram lang sa atin. Pero sa takda ng buhay mo,
iwanan mo sila. Kaya ang sabi nga, kung anong pagkakasala ng kabiyak ng puso mo, hindi mo pwedeng akuin. Kundi kanya-kanya tayong gawa dito sa lupa. Kaya may papakataon tayo, habang malakas pa, sabi ko, habang malakas pa tayo, wag kayong mayroon tayong karamdaman, tsaka tayo lalapit, tatawag sa Panginoon. Kaya nga habang malakas pa tayo, masigla pa tayo, tumawag na tayo at lumapit sa Diyos ko. Ilagay na natin sa puso at kaisipan natin na siya ay may gagawa sa ating buhay. At yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na Alan, at yun po ang ating pananampalataya, ang siyang magbibigay po sa atin ng kagalingan, at ang pag tayo po nagkaroon ng totoong pananampalataya sa Diyos, lahat po yun ay magiging mabuti. Basta wag lang po tayong makakalimot na magbago, na hindi at lahat po, wag natin kalimutan ang ating mga dapat isurrender sa Kanya nang siya ay kaglugod-lugod. Kahit po meron tayong pananampalataya, kung hindi po tayo marunong magbago, hindi po natin iwanan ang mga hindi kalugod-lugod sa Kanya, useless lang po ang pananampalatayang yun. Amen po ba? So maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, at tatawagan ko lang po ang ating kapatid. Salamat po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nabusog po ba kayo sa lahat ng tumindig at nagbahagi sa atin? Marami po ba tayong maiuwi sa ating pamilya? Amen. Tunay nga po na, sabi nga po, ang lugar na ito ay tipanan ng ating Panginoon. Kaya po tayong lahat na nakipagtipan, marami po tayong dala-dala. May galak tayo sa puso, at yung hindi kagalakang hindi natin maipaliwanag. Mga kapatid, ang huli po natin na ay aawit ang choir at sasabayan natin, at pagkatapos po muling umawit, may handog po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kapatid kong magbebendisyon upang ibigay sa inyo ng ating Panginoon ang pampagalak sa puso nyo. Pipila po tayo ng 4, isa po doon, 2 dito, isa po sa kabila. Okay po, sige po, magstayo po tayong lahat upang sumunod sa awitin ng ating mga choir.